kapuso, may 1 taon na po ang lumipas mula ng pumanaw sa malagim na aksidente ang may bahay ni Atty. Rene Sabisak na si Dulce. Kamustahin po natin ang dating senador sa ulat na ito ni Arnold Clark. Ito ang unang pagkikita namin ni Sabisak matapos ang mapait na trahedya na kumitil sa pinakamamahal niyang asawa na si Dulce. Ang kanyang pinigilan ng kanyang luha sa muling pagbalik sa kanyang alaala ng gabing panggain ng dump truck ang kanilang sasakyan. Inamin ni Sabisak, hindi pa niya tanggap ang pagkawala ni Dulce. So yun nga, wala kaming final goodbye, wala kaming final embrace, walang final goodbye. I just felt so contented and so happy with her. And those days will never come back. Ayon kay Sabisak, mayroong bahagi niya kasamang nalibing sa hukay ng kanyang asawa. Hindi niya pati kung kailan manunumpalik ang kanyang dating sigla. Naku, hindi ko alam kung Sel is not out of this depression or maybe in another week, another month, I suppose longer. Sa gitna ng panayam, sinisipan ni Sabisak ang kanyang sarili sa nangyaring trahedya. Ang oras na yon, di niya alam bakit minamadali niya si Dulce na makauwi na ng bahay. So ikaw nagmamadali niya? O wala? It was my fault. Hindi. Fault nung ano yun? Hindi sumunod sa gameplay ako eh. Sa kabila ng labis ng pagdadalamhati, nagawa pa rin ni Sabisak na magbiro. Isang positibong indikasyon na sa lalong madaling panahon, maibabalik niya sa normal ang kanyang buhay. Maaari lang. Salit na ikaw ang kausap ko siya sana eh. I mean, as much as I like you, Hindi mo ba ako nakikita sa kanya? Ayaw, pag nagpilit eh. na talagang she was just so special. Ako naman Arnold Clark, nakatuto, 24 oras. Magsasanib puwersa na po ang Foreign Relations Committee at ang Blue Ribbon Committee ng Senado para sa investigasyon sa tinaguriang mga Euro General. 2 pirma na lang daw ng mga senador ang kailangan. Kulang na lang po para maiahin na ang mandamiento de aresto laban sa sentro ng kontrobersya. Ang retired PNP Director na si Eliseo de la Paz, nakatutok si Chino Gascon. Pirmado na ng 7 senador ang arrest order laban kay dating PNP Controller Eliseo de la Paz. Kailangan pang pirmanin na Senator Ping Lacson at Manny Villar bago ito ipatupad ng Senate Sergeant-at-Arms. Hiningi ito ni Senador Miriam Santiago matapos di sumipot si De La Paz sa Senate hearing kaugnay sa 6.9 milyong pesos na halaga ng euro na nahuli kay De La Paz sa Moscow Airport matapos dumalo sa isang Interpol conference. Kamakailan, lumabas na may dagdag pa siyang bitbit na 45,000 euros na pambili raw ng relo ng isang kaibigan. Habang ipinapahanap ng Senado si De La Paz, nakatakda naman itong ipatawag ng Office of the Ombudsman para kumpirmahin ang mga nauna nitong ibinigay na salaysay sa investigasyon ng PNP. Noong isang linggo, isinumite ng PNP-CIDG ang resulta ng kanilang investigasyon sa Ombudsman. Pero kailangan pa rin makausap ng Ombudsman si De La Paz at 6 pang miyembro ng PNP delegation bago ito magdesisyon kung kakasuhan sila o hindi. We're looking forward to calling or issuing subpoena to certain individuals to appear before the fact-finding committee in order that they may be propounded clarificatory questions. The PNP will cooperate with any investigation. There is any invitation for our personnel to attend. We will comply. Hanggang ngayon, wala pang linaw kung kailan at kung maibabalik pa ang 105,000 euros na pera ng PNP na nasa kamay pa rin ng Russian government. Nauna nang sinabi ng PNP na sisingilin kay De La Paz ang pera kapag hindi ito naibalik sa bansa. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Ano man po ang balita, ano man po ang mga pangyayari, ramdam na talaga ang simoy ng Pasko, mga kapuso. Sa Green Hills, may niyahandang engranding Christmas display sa Araneta, sa Cubao Center, mga kapuso. Nagniningning na ang isang engranding Christmas tree. Nakatutok si Marisol Abduraman. Hindi na bago pero marami pa rin ang napapatingin at namamangha sa giant Christmas tree na ito sa Araneta Center. Bukod kasi sa taas na halos 100 talampakan, kapansin-pansin din ang mahigit 100 lason ay kinapit dito at ang Christmas lights, libo-libo.
Kapag nilight yung giant Christmas tree, yan ang simbolo na start na talaga ng Pasko dito sa syudad. Ang mo bang ganyan taon? Maganda kasi. Ano masasabi mo sa Christmas tree na yan? Ganda. Bakit siya maganda? Kasi malapit na yung Pasko. 1981 pa inumpisa ng giant Christmas tree. Sabi ng Araneta Center, lalo pa raw nilang pagagandi ng higanteng Christmas tree sa mga susunod na taon. Puspusan na rin ang paghahanda ng Green Hills Shopping Center para sa dinarayong COD Christmas display. Sa Biyernes pa ang formal na pagbubukas nito pero ngayon pa lang, halos kumpleto na. We're doing all the checks and doing all the rehearsals. Araw-araw na nagpa-practice yung mga tao sa pag-operate ng show. Inaayos na lang namin yung soundtrack at saka yung ibang lighting. Hindi raw ito ordinaryong Christmas show tuwing Pasko dahil sa pagkakataong ito, environment-related ang kanilang palabas. Na-appreciate ng mga bata. At yun din ang gusto namin para habang bata pa lang, maintindihan nila yung importansya ng pag-care ng environment. Marisol Agrama, nakatutok 24 oras. Susunod! Ang pahayag ni Karine Kaugnay sa paghihiwalay nila ni Dingdong Dantes mapapanood ninyo sa pagpapatuloy na 24 oras.